Mga binibini at ginoo, mga binibini at ginoo. Sa gitna ng nagbabagong arkitektura ng seguridad sa mundo, isang lihim na kasunduan ang yumanig sa mga pundasyon ng kapayapaan sa gitnang silangan. $1 bilyong ang halaga ng mga usaping militar ang kasalukuyang namumuo sa likod ng mga saradong pinto ng Moscow at Tehran, isang kaganapang naglalagay sa buong mundo sa gilid ng isang malawak at mapanganib na bangin. Habang ang pansin ng madla ay nakatuon sa mga hayagang labanan, ang mga anino ng diplomasya ng armas ang tunay na nagtatakda ng susunod na kabanata ng pandaigdigang tunggalian. Ang Iran ay formal nang nagpakita ng mas matapang na paninindigan laban sa mga puwersa ng kanluran. At sa pagkakataong ito, hindi lamang ito simpleng retorika, kundi isang estratehikong paghahanda para sa isang direktang komprontasyon sa mga base militar ng Estados Unidos. Ang tensyong namamayani sa pagitan ng Tehran at Washington ay umabot na sa isang kritikal na punto. Ayon sa mga ulat na nagmula sa mga mapagkakatiwalaang dokumento at impormasyong roro sa pandaigdigang pahayagang Financial Times, ang Iran ay nakamit ang isang lihim na kasunduan na nagkakahalaga ng €500 milyong o humigit kumulang $589 milyong, kasama ang pamahalaan ng Rusya. Ang layunin ng transaksyong ito ay ang pagbili ng libu-libong sopistikadong mga misil na inilulunsad mula sa balikat o ang mga tinatawag na man-portable air defense systems. Ang mga dokumentong ito ay nagsilbing mitsa na lalong nagpaalab sa pangamba ng mga eksperto sa seguridad dahil ang kasunduan ay nilagdaan umano sa Moscow noong Disyembre ng taong 2025. Sa ilalim ng mga tuntunin ng kasunduang ito, ang Rusya ay nangakong maghahatid sa Iran ng 500 mga verbal launcher kasama ang 2,500 mga misil na Sham M30-36 sa loob ng susunod na 3 taon. Ang plano ng paghahatid ay inaasahang magsisimula sa taong 2027 at magpapatuloy hanggang sa taong 2029. Ang mga negosasyong ito ay hindi lamang basta pagpapalitan ng kalakal, kundi isang malalim na pagpapakita ng lumalakas na ugnayan sa pagitan ng Rosoboronexport, ang ahensya ng pag-export ng armas ng Estado ng Rusya, at ang Ministry ng Depensa at Logistics ng Sandatahang Lakas ng Iran. Ang estratehikong implikasyon ng hakbang na ito ay hindi matatawaran. Ang pagkuha ng Iran sa mga makabagong sistemang pangdepensa ay isang malinaw na tugon sa lumalaking panganib ng isang limitadong operasyong militar mula sa panig ng Estados Unidos. Sa loob ng mahabang panahon, ang Iran ay nasa ilalim ng matinding presyon ng mga sangsyong pang-ekonomiya, ngunit ang pakikipagtulungan nito sa Rusya ay nagpapakita na ang Teheran ay handang gumastos ng malaking halaga upang matiyak ang kanilang kakayahang ipagtanggol ang kanilang himpapawid. Ang paghiling ng mga sistemang ito noong Hulyo ng taong 2025 ay nagpapatunay na matagal nang pinaplano ng Iran ang kanilang depensibong postura laban sa anumang panlabas na banta. Habang ang mga armas na ito ay dinadala sa Tehran, ang tono ng kanilang pamahalaan ay lalong tumitigas. Sa isang pahayag na nagbigay ng kaba sa mga bansang kaalyado ng kanluran, ang Pangulo ng Iran na si Masoud Pezeshkian ay nagpahayag ng isang matapang na babala. Sa gitna ng pagpapakita ng lakas ng militar ng Estados Unidos sa rehiyon ng Gitnang Silangan, binigyang diin ng lider ng Iran na ang kanilang bansa ay hindi kailanman yuyuko sa ilalim ng anumang anyo ng panlabas na presyon. Ang babalang ito ay hindi lamang para sa proteksyon ng kanilang soberanya kundi isang direktang pahiwatig na ang mga misil ng Iran ay kasalukuyang nakatutok na sa mga base militar ng Estados Unidos sa buong rehiyon. Ang sitwasyong ito ay lalong naging komplikado dahil sa mga pahayag mula sa Washington. Si Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos ay naglabas ng isang matalas na babala tungkol sa posibilidad ng paglulunsad ng mga limitadong pag-atake laban sa Iran kung sakaling mabigo ang mga negosasyon tungkol sa kanilang programa sa nuklear. Ang pag-init ng diskurso sa pagitan ng dalawang bansa ay lumilikha ng isang kapaligiran kung saan ang isang maliit na pagkakamali sa kalkulasyon ay maaaring humantong sa isang ganap na digmaan. Ang presensya ng US Navy sa rehiyon, partikular ang pagpapadala sa USS Gerald R. Ford sa dagat Mediteraneo, ay nagsisilbing isang malakas na paalala ng determinasyon ng Estados Unidos na protektahan ang kanilang mga interes at mga kaalyado. Sa kabilang panig, ang diplomasya ay tila naghihingalo na.
Bagamat ang ministro ng Ugnayang Panlabas ng Iran na si Abbas Araghchi ay nagsabi na sila ay naghahanda ng isang bagong panukala para sa usaping nuclear na ipapadala sa Washington. Ang mga galaw ng kanilang militar ay nagsasalaysay ng ibang kwento. Ang pagpapakita ng mga imahe mula sa satellite na nagpapatunay sa pagdami ng mga eroplanong pandigma ng Estados Unidos sa iba't ibang base sa gitnang silangan ay nagbibigay ng impresyon na ang magkabilang panig ay naghahanda para sa pinakamalalang senaryo. Ang mga pagsusuri ng mga eksperto sa militar ay nagsasabing ang kasalukuyang deployment ng Estados Unidos ay walang katangian ng isang malakihang operasyon sa lupa. Ngunit ito ay may mataas na antas ng fleksibilidad na maaring baguhin depende sa takbo ng politika. Ang reaksyon ng pandaigdigang komunidad ay isa sa malalim na pagkabahala ang nagkakaisang bansa. Sa pamamagitan ng kanilang tagapagsalita na si Stefan Dujarric ay patuloy na nananawagan para sa kahinahunan. Ang pagtaas ng mararahas na salita at ang patuloy na pagpapakita ng puwersang militar ay itinuturing na isang mitsa na maaaring magpasabog sa buong rehiyon. Binibigyang diin ng nagkakaisang bansa na ang tanging paraan upang maresolba ang hidwaang ito ay sa pamamagitan ng tapat na diplomasya, ngunit sa bawat araw na lumilipas, ang puwang para sa negosasyon ay tila lalong sumisikip. Maging ang mga kalapit na bansa tulad ng Jordan ay nagpahayag na ng kanilang suporta sa mga hakbang upang palamigin ang tensyon habang muling pinagtitibay ang kanilang posisyon laban sa anumang paglabag sa soberanya ng mga bansa. Ngunit sa kabila ng mga tawag na ito para sa kapayapaan, ang Iran ay tila lalong nagpapatibay ng kanilang posisyon. May mga ulat na nagsasabing ang Iran ay naglalagay ng karagdagang mga ballistic missile launcher malapit sa kanilang kanlurang hangganan na nakaharap sa direksyon ng Iraq. Kasabay nito, pinapalakas din nila ang kanilang depensa sa katimugang bahagi ng kanilang baybayin sa kahabaan ng Luk ng Persia o Persian Gulf. Ang mga lugar na ito ay kritikal dahil narito ang karamihan sa mga base militar ng Estados Unidos at iba pang mahahalagang estratehikong target. Ang mga hakbang na ito ay batay sa paniniwala ng Tehran na ang banta ng pag-atake mula sa Estados Unidos ay totoo at malapit nang mangyari. Sa ganitong yugto, ang mundo ay nakasaksi sa isang klasikong halimbawa ng estratehikong randar o deterrence. Ang pagpapakita ng Iran ng kanilang kakayahan sa misil ay isang paraan upang pigilan ang anumang balak ng Estados Unidos na umatake, habang ang Washington naman ay nananatiling matatag sa kanilang pahayag na ang lahat ng opsyon ay nasa lamesa. Ang panganib ng maling kalkulasyon ay napakataas. Kapag ang dalawang bansa ay parehong nasa mataas na antas ng alerto, ang anumang hindi inaasahang insidente ay maaaring maging simula ng isang malawakang labanan na hindi lamang makakaapekto sa gitnang silangan, kundi sa buong ekonomiya ng mundo, lalo na sa supply ng langis. Habang ang krisis sa gitnang silangan ay patuloy na kumukulo, isang malaking operasyon naman ang naganap sa kabilang bahagi ng mundo na nagpapakita ng kahalagahan ng pagtutulungan sa seguridad. Sa Mexico, sa tulong ng impormasyon mula sa intelihensya ng Estados Unidos, isang mapanganib na pinuno ng kartel ng droga ang napatay ng militar. Ang pagkakapaslang kay Nemesio Ruben Oseguera Cervantes na kilala rin sa bansag na El Mencho, ang leader ng Jalisco New Generation Cartel o CJNG, ay nagdulot ng isang malakas na shockwave sa buong Hilagang Amerika. Ang operasyong ito ay nagpapatunay na ang pagtutulungan ng mga bansa laban sa organisadong krimen ay maaaring magbunga ng malalaking resulta, ngunit ang bunga nito ay nagdala ng panibagong alon ng karahasan. Ang pagkamatay ng tinaguriang pinakamapanganib na drug lord sa Hilagang Amerika ay agad na sinundan ng mga madugong paghihiganti. Sa iba't ibang bahagi ng Mexico, ang mga miyembro ng kartel ay nagsagawa ng mga blokada sa mga kalsada, pagsunog ng mga sasakyan at mga pag-atake sa mga autoridad. Ang mga lungsod tulad ng Guadalajara ay naging parang mga ghost town dahil sa takot ng mga mamamayan na lumabas ng kanilang mga tahanan. Ang sitwasyong ito sa Mexico ay isang paalala na ang bawat aksyong militar, gaano man ito katagumpay sa ibabaw, ay laging may katumbas na epekto sa seguridad ng mga sibilyan. Ang pagkakaugnay ng mga pangyayaring ito sa gitnang silangan at sa Mexico ay nagpapakita ng isang pattern ng pandaigdigang kawalang katiyakan. Habang ang mga bansa ay nakikipaglaban sa mga banta ng terorismo at droga, ang malalaking kapangyarihan ay patuloy na nagbabanggaan sa mga estratehikong daluyan ng tubig at mga hangganan.
Ang bawat kaganapan ay nagpapatunay na ang lumang kaayusan ng mundo ay dumadaan sa isang matinding pagsubok. Ang pagtutulungan ng Rusya at Iran sa larangan ng militar, ang agresibong postura ng Estados Unidos, at ang gulo sa loob ng Mexico ay mga piraso ng isang malaking puzzle na nagpapakita ng isang mundong mas mapanganib at hindi mahuhulaan. Sa mga susunod na oras, ang mga pagsusuri sa mga epekto ng mga misil na ito at ang reaksyon ng mga merkado sa pandaigdigang karahasan ay magiging mahalaga. Ang seguridad ng Pilipinas at ng iba pang mga bansang umaasa sa katatagan ng pandaigdigang kalakalan ay nakataya rito. Ang bawat misil na idinidetalye sa lihim na kasunduan sa Moscow ay hindi lamang bakal at pulbura, kundi mga simbolo ng isang bagong yugto ng geopolitika kung saan ang lakas ng sandata ang nagdidikta ng daloy ng kasaysayan. Dito nagtatapos ang unang bahagi ng ating pagsusuri. Mangyaring manatiling nakatutok para sa ikalawang bahagi kung saan hihimayin natin ang tumitinding tensyon sa pagitan ng China at ng mga kaalyado ng kanluran sa karagatan. Gayon din ang nakakagimbal na pahayag mula sa Ukraine tungkol sa simula ng isang pandaigdigang digmaan. Ang mga kaganapang ito ay magkakaugnay at naglalatag ng isang mapanghamong hinaharap para sa ating lahat. Sa pagpapatuloy ng ating malalim na pagsusuri sa mga nagbabagang kaganapan sa buong mundo, ating balikan ang kaguluhang bumabalot ngayon sa bansang Mexico. Ang pagkakapaslang kay Nemesio Ruben Oseguera Cervantes o mas kilala sa banta ng mundo bilang El Mencho ay hindi lamang isang simpleng operasyon laban sa kriminalidad. Ito ay isang estratehikong pagsabog na nagmula sa mahigpit na pagtutulungan ng intelihensya ng Estados Unidos at ng militar ng Mexico. Ang El Mencho ay hindi lamang isang ordinaryong leader ng kartel. Siya ang utak sa likod ng Cartel de Jalisco Nueva Generación o mas kilala sa daglat na CJNG. Isang organisasyong kinikilala ng Washington bilang isa sa pinakabrutal at makapangyarihang banta sa seguridad ng Hilagang Amerika. Ang operasyong ito ay naganap sa bayan ng Otlan sa estado ng Jalisco, kung saan matapos ang isang madugong bakbakan si Oseguera Cervantes ay nasugatan at kalaunan ay namatay habang inililipat patungo sa kabisera ng bansa. Ang bigat ng kaganapang ito ay makikita sa agarang reaksyon ng kanyang mga tauhan. Hindi nagtagal matapos kumpirmahin ang kanyang kamatayan, ang mga kalsada ng Mexico ay naging parang isang aktibong sonang pandigma. Ang mga miyembro ng CJNG ay nagtatag ng mga barikada, nagsunog ng mga pampublikong sasakyan at hinarangan ang mga pangunahing highway sa maraming estado sa buong bansa. Sa lungsod ng Guadalajara, na isa sana sa mga sentro ng nalalapit na World Cup, ang katahimikan sa mga kalsada ay nakakabingi dahil ang mga mamamayan ay mas piniling magkulong sa kanilang mga tahanan sa takot na madamay sa ligaw na bala ng paghihiganti. Ang kahalagahan ng pagbagsak ni El Mencho ay binigyang diin ni Christopher Land, ang pangalawang kalihim ng Estado ng Estados Unidos, na nagpahayag na ito ay isang napakalaking hakbang para sa hustisya. Ang pamahalaan ng Estados Unidos ay matagal nang nag-alok ng gantimpalang nagkakahalaga ng 15 milyong dolyar para sa impormasyong ikakaaresto ng naturang drug lord. Ang CJNG ay kasalukuyang nakatala bilang isang teroristang organisasyon na responsable sa malawakang pagpupuslit ng cocaine, heroin at ang nakamamatay na fentanyl sa mahigit 50 mga estado ng Amerika. Ang kanilang kapangyarihan ay sinasabing kapantay na ng kilalang Sinaloa Cartel at ang kanilang operasyon ay kumikita ng bilyon-bilyong dolyar taon-taon. Ang kasaysayan ni El Mencho ay isang klasikong kwento ng pag-akyat sa kapangyarihan mula sa kahirapan tungo sa madugong kriminalidad. Dating pulis at magsasaka, siya ay unang nasentensyahan sa Estados Unidos noong 1974 dahil sa sabwatan sa pamamahagi ng heroin. Matapos pagsilbihan ang halos 3 taon sa bilangguan at ma-deport pabalik sa Mexico, muli siyang pumasok sa lokal na puwersa ng pulisya bago tuluyang sumapi sa mundo ng mga kartel. Sa ilalim ng kanyang pamumuno simula noong taong 2007, ang CJNG ay naging tanyag sa paggamit ng mga taktika ng militar, kabilang ang paggamit ng mga drone na may bomba at mga binalutiang sasakyan na nagpabago sa mukha ng labanan sa pagitan ng gobyerno at ng mga sindikato. Habang ang Mexico ay nahaharap sa panloob na krisis, ang atensyon ng mundo ay mabilis na lumipat patungo sa kanluran sa rehiyon ng Indo-Pasipiko, kung saan ang isa pang uri ng tensyon ang kasalukuyang namumuo.
Ang daluyan ng tubig sa pagitan ng China at Taiwan ay muling naging sentro ng pandaigdigang pangamba nang ang isang barkong pandigma ng Australia ay nagsagawa ng paglalayag sa nasabing lugar. Ang HMAS Warramunga, isang frigate na mula sa Anzac class ng Royal Australian Navy, ay nagsagawa ng isang rutinaryong pagdaan sa kipot ng Taiwan noong ika-20 at ika-21 ng kasalukuyang buwan. Ang hakbang na ito ng Australia bilang isang matapat na kaalyado ng Estados Unidos ay isang malinaw na mensahe ng pagpapatupad sa karapatan ng malayang paglalayag sa mga pandaigdigang katubigan. Ang reaksyon ng Beijing ay hindi naging mahinahon. Ayon sa ulat mula sa Global Times, ang sandatahang lakas ng China o ang People's Liberation Army ay agad na nagpakalat ng kanilang mga unit upang subaybayan at bantayan ang bawat galaw ng barkong Australiano. Ang China, na patuloy na nag-aangkin ng soberanya sa Taiwan, ay itinuturing ang anumang pagdaan ng dayuhang militar sa kipot bilang isang paghamon sa kanilang teritoryo. Ang kanilang pahayag ay malinaw. Ang bawat milya ng paglalayag ng HMAS Warramunga ay nasa ilalim ng mahigpit na pagbabantay ng kanilang mga radar at barkong pandigma na nananatiling nasa mataas na antas ng alerto sa buong panahon ng transit. Sa panig naman ng Taiwan, ang kanilang ahensya ng depensa ay nanindigan na ang kipot ay isang pandaigdigang katubigan kung saan ang lahat ng bansa ay may karapatang dumaan ayon sa batas internasyonal. Binigyang diin nila na patuloy nilang binabantayan ang kalagayan sa himpapawid at karagatan sa paligid ng isla upang matiyak ang kanilang seguridad. Ang insidenteng ito ay naganap sa gitna ng tumitinding presensyang militar ng China sa paligid ng Taiwan, kung saan ang huling malakihang pagsasanay militar ng Beijing ay isinagawa noong katapusan ng Disyembre ng nakaraang taon. Ang estratehikong kahalagahan ng kipot ng Taiwan sa pandaigdigang kalakalan ay hindi matatawaran at ang anumang pagkagambala rito ay may direktang epekto sa ekonomiya ng buong Asya, kabilang na ang Pilipinas. Ang pagpapakita ng lakas sa karagatan ay isa lamang sa mga mukha ng kasalukuyang krisis sa pandaigdigang seguridad. Habang ang usapin sa Asya ay nakatuon sa mga teritoryo sa dagat, ang Europa naman ay nahaharap sa isang mas malalim at mas madugong realidad. Sa kabisera ng Ukraine, ang Kyiv, isang pahayag ang yumanig sa mga lider ng mundo. Si Pangulong Volodymyr Zelensky sa isang eksklusibong pakikipanayam sa mamamahayag na si Jeremy Bowen ng BBC ay naglabas ng isang nakakagimbal na konklusyon. Ang ikatlong digmaang pandaigdig ay nagsimula na. Ang pahayag na ito ay inilabas sa gitna ng paggunita sa ika-4 na taon mula nang simulan ng Rusya ang kanilang tinaguriang espesyal na operasyong militar sa Ukraine. Ayon kay Zelensky, ang labanan sa Ukraine ay hindi lamang isang panrehiyong hidwaan, kundi ang unang yugto ng isang mas malawak na plano ni Vladimir Putin na baguhin ang buong kaayusan ng mundo. Naniniwala ang leader ng Ukraine na ang pananakop ng Rusya ay isang pagtatangka na ipataw ang isang kakaibang pamumuhay at wasakin ang kalayaan na pinili ng maraming tao para sa kanilang sarili. Sa pananaw ni Zelensky, ang tanging paraan upang pigilan ang ganap na paglaganap ng digmaang ito ay sa pamamagitan ng matinding presyong militar at pang-ekonomiya na pipilit sa Moscow na umurong. Ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa ay lalong lumalim dahil sa mga tuntunin ng posibleng usapang pangkapayapaan. Mariing tinatanggihan ng Kiev ang anumang mungkahi na isuko ang 20% ng rehiyon ng Donbas at iba pang mga teritoryo na kasalukuyang nasa ilalim ng kontrol ng mga Ruso bilang kapalit ng isang tigil putukan. Para kay Zelensky, ang pagbibigay ng lupa para sa kapayapaan ay hindi lamang isang pag-urong kundi isang pagkakanulo sa daan-daang libong mga mamamayang Ukraine na naninirahan sa mga lugar na iyon. Naniniwala siya na ang anumang pansamantalang kapayapaan ay magbibigay lamang ng oras sa Rusya upang muling palakasin ang kanilang militar sa loob ng 1 hanggang 2 taon bago maglunsad ng mas malakas na pag-atake. Sa kabilang panig ng bakod, si Vladimir Putin ay nagpahayag din ng kanyang mensahe sa sambayan ng Ruso. Sa okasyon ng araw ng mga tagapagtanggol ng Inang Bayan noong ika-23 ng Pebrero, pinuri ni Putin ang pagkakaisa ng iba't ibang etnikong grupo sa loob ng Rusya na magkakasamang lumalaban sa Ukraine. Binigyang diin niya na ang kakayahan ng kanilang bansa na manalo at protektahan ang kanilang mga interes ay nakaugat sa mahabang kasaysayan ng kanilang militar.
Ang retorika mula sa Moscow ay nananatiling matatag sa paniniwalang ang kanilang mga aksyon ay kinakailangan para sa seguridad ng Rusya laban sa pagpapalawak ng impluwensya ng kanluran. Ang ika-24 ng Pebrero ng taong 2026 ay nagsisilbing isang madilim na paalala ng 4 na taon ng pagkawasak, pagkawala ng buhay, at ang paglipat ng milyon-milyong mga tao mula sa kanilang mga tahanan. Ang digmaan sa Ukraine ay nagbago sa daloy ng kasaysayan at muling nagtakda ng mga alyansa sa buong mundo. Ang babala ni Zelensky tungkol sa ikatlong digmaang pandaigdig ay hindi dapat balewalain bilang simpleng propaganda, kundi bilang isang seryosong pagsusuri sa isang mundo kung saan ang mga lumang kasunduan ay wala ng bisa at ang lakas ng militar ang muling nagiging pangunahing instrumento ng diplomasya. Sa yugtong ito, makikita ng atin ang isang malinaw na pagkakaugnay ng mga kaganapan. Ang lihim na pagbili ng Iran ng mga misil mula sa Rusya, ang mga operasyon laban sa mga kartel sa Mexico na may basbas ng Amerika, ang paglalayag ng mga barkong pandigma sa kipot ng Taiwan, at ang patuloy na pagdurugo ng Ukraine ay lahat bahagi ng isang malaking pagbabago sa pandaigdigang estratehiya. Ang bawat bansa ay naghahanda para sa isang hinaharap na puno ng kawalang katiyakan kung saan ang seguridad ay nakasalalay sa bilis ng pag-angkop sa mga bagong banta at ang katatagan ng mga estratehikong alyansa. Dito nagtatapos ang ikalawang bahagi ng ating ulat. Sa susunod na bahagi, ating tatalakayin ang mas malalim na epekto ng mga kaganapang ito sa ekonomiya ng mundo at kung paano ang mga bansang tulad ng Pilipinas ay maaaring maapektuhan ng mga pagbabagong ito sa pandaigdigang kaayusan. Ang huling bahagi ay magbibigay ng isang neutral na pagtasa sa kung saan patungo ang ating mundo at kung ano ang mga senyales na dapat nating bantayan sa mga darating na buwan. Manatiling mapagmatyag dahil ang bawat impormasyon ay mahalaga sa pag-unawa sa ating kinabukasan. Sa huling yugto ng ating malalim na pagtalakay, kailangang tingnan ng ating mga kababayan sa Pilipinas at ng buong daigdig ang mas malawak na larawan ng mga kaganapang ito. Ang serye ng mga kaganapan mula sa mga lihim na transaksyon ng armas sa Moscow, ang madugong bakbakan sa mga kalsada ng Mexico hanggang sa tensyon sa kipot ng Taiwan ay hindi mga hiwalay na insidente. Ang mga ito ay mga sintomas ng isang gumuguho at muling nabubuong arkitektura ng pandaigdigang seguridad. Ang tanong na kinakaharap natin ngayon ay hindi na lamang kung kailan sasabog ang isang malawakang digmaan, kundi kung paano tayo makakapamuhay sa isang mundo kung saan ang kapayapaan ay isa na lamang pansamantalang pahinga sa gitna ng mga nagbabanggaang interes ng mga dambuhalang kapangyarihan. Ang estratehikong alyansa sa pagitan ng Iran at Rusya ay nagpapakita ng isang bagong hamon sa hegemonya ng kanluran. Ang pagpasok ng 500 milyong euro sa kaban ng Rusya para sa mga sopistikadong misil ay isang malinaw na indikasyon na ang mga sangsyong pang-ekonomiya ay may mga butas na pwedeng samantalahin. Para sa Iran, ang pagkakaroon ng mga makabagong sistemang verba ay nagbibigay sa kanila ng isang mahalagang pananggalang na maaaring magpabago sa kalkulasyon ng Estados Unidos bago maglunsad ng anumang operasyong militar. Ito ang tinatawag nating estratehikong render o deterrence, kung saan ang layunin ay hindi ang manalo sa isang digmaan, kundi ang gawing masyadong mahal ang presyo ng pagsisimula nito para sa kalaban. Ang pagdami ng mga Befong 10 Lua o mga missile launcher sa mga hangganan ng Iran at sa kahabaan ng Luk ng Persya ay isang pisikal na manifestasyon ng panganib na ito na nakatutok sa mga base militar ng Amerika. Sa kabilang dako, ang sitwasyon sa Mexico ay nagbibigay ng isang mahalagang aral tungkol sa kahinaan ng mga estado sa harap ng mga transnational na organisasyong kriminal. Ang pagbagsak ni Nemesio Ruben Oseguera Cervantes ay maaaring ituring na isang tagumpay para sa batas, ngunit ang sumunod na anarkiya ay nagpapatunay na ang pagtanggal sa ulo ng isang organisasyon ay madalas na nagbubunga ng mas maraming karahasan mula sa mga paksyong nag-aagawan sa kapangyarihan. Ang paggamit ng mga taktika ng gerilya ng Cartel de Jalisco Nueva Generación ay nagpapakita na ang linya sa pagitan ng kriminalidad at digmaan ay unti-unti nang naglalaho. Para sa mga bansa sa Timog Silangang Asya, ang aral dito ay ang kahalagahan ng matatag na institusyon at ang panganib ng pagpapahintulot sa mga sindikato na magkaroon ng kakayahang militar na katumbas ng sa estado. Ang tensyon sa kipot ng Taiwan naman ang may pinakamalapit na epekto sa Pilipinas.
Ang bawat pagdaan ng mga barkong pandigma gaya ng HMAS Warramunga ng Australia ay isang pagsubok sa katatagan ng ating rehiyon. Ang doktrina ng malayang paglalayag ay isang haligi ng batas internasyonal na nagpapahintulot sa malayang daloy ng kalakalan sa dagat. Gayunpaman, sa paningin ng China, ang bawat pagdaan na ito ay isang paglabag sa kanilang soberanya. Ang panganib ng isang maling kalkulasyon o isang hindi inaasahang banggaan sa karagatan ay maaaring maging mitya ng isang hidwaan na direktang hihila sa ating bansa dahil sa ating geographical na lokasyon at mga kasunduang pandepensa. Ang pagbabantay ng People's Liberation Army sa bawat haili o milya ng paglalayag ng mga dayuhang barko ay isang paalala na ang ating bakuran ay isa na ngayong pangunahing entablado ng pandaigdigang kompetisyon. Ang nakakagimbal na deklarasyon ni Pangulong Volodymyr Zelensky na ang ikatlong digmaang pandaigdig ay nagsimula na ay isang pahayag na dapat suriin ng may malalim na lohika. Bagamat maaari itong tingnan bilang isang paraan upang makakuha ng karagdagang suporta para sa Ukraine, hindi maikakaila ang katotohanan na ang mga frontline ng digmaan ay hindi na lamang matatagpuan sa mga trenches ng Donbas. Ang digmaan ngayon ay kinabibilangan na ng ekonomiya, teknolohiya at impormasyon. Ang pagkakaisa ng mga bansa sa ilalim ng magkakaibang kampo ay nagpapaalala sa atin ng mga alyansang nabuo bago ang mga nakaraang pandaigdigang tunggalian. Ang ika-4 na taon ng krisis sa Ukraine ay hindi lamang kwento ng teritoryo, kundi isang labanan para sa kung anong uri ng kaayusan ang mamumuno sa mundo sa susunod na 100 taon. Ang mga pahayag ni Vladimir Putin sa araw ng mga tagapagtanggol ng inang bayan ay nagpapatibay sa kaisipan na ang Rusya ay nakahanda para sa isang mahabang labanan. Ang pagbibigay diin sa pagkakaisa ng kanilang lipunang may maraming etniko ay isang paraan upang ihanda ang kanilang mga mamamayan sa mas malalaking sakripisyo. Ang ganitong uri ng nasyonalismo, kapag hinaluan ng kakayahang nukleyar at mga sopistikadong armas, ay lumilikha ng isang puwersa na mahirap pigilan sa pamamagitan lamang ng diplomasya. Ang mundo ay kasalukuyang nasa isang stalemate kung saan walang panig ang handang sumuko at walang panig ang may sapat na lakas upang tuluyang tapusin ang labanan ng mabilis. Ang epekto nito sa pandaigdigang ekonomiya ay magpapatuloy na maging isang pabigat sa mga ordinaryong mamamayan. Ang banta sa Look ng Persia ay nangangahulugan ng mas mataas na presyo ng enerhiya habang ang tensyon sa kipot ng Taiwan ay naglalagay sa panganib sa produksyon ng mga semikonduktor at iba pang teknolohiya. Ang Pilipinas bilang isang bansang umaasa sa importasyon ng langis at bilang isang mahalagang bahagi ng supply chain sa Asia ay kailangang maging handa sa mga biglaang pagbabago sa merkado. Ang seguridad sa pagkain at enerhiya ay hindi na lamang mga isyong domestiko, kundi mga usapin ng pambansang kaligtasan sa gitna ng pandaigdigang kaguluhan. Sa ating pagsusuri, makikita natin na ang hinaharap ay hindi magiging madali. Ang mga lider ng mundo ay patuloy na maglalakad sa isang manipis na lubid sa pagitan ng pagtatanggol sa kanilang mga interes at ang pag-iwas sa isang ganap na nukleyar na holocaust. Ang papel ng mga bansang tulad ng Pilipinas ay ang pagpapatibay ng ating sariling kakayahan at ang matalinong pag-navigate sa mga alyansang ito. Hindi tayo maaaring manatiling tagapanood lamang. Kailangan nating maunawaan ang bawat galaw sa pandaigdigang chessboard upang maprotektahan ang ating sariling soberanya at ang kapakanan ng ating mga mamamayan. Ang kasaysayan ay madalas na inuulit ang sarili nito. Ngunit sa bawat pag-uulit, ang mga armas ay nagiging mas nakamamatay at ang mga stakes ay nagiging mas mataas. Ang lihim na kasunduan sa Moscow ay isang paalala na ang diplomasya ng armas ay patuloy na gumagalaw sa dilim. Ang gulo sa Mexico ay babala na ang banta sa loob ng bansa ay maaaring kasing panganib ng banta mula sa labas. At ang mga barkong naglalayag sa kipot ng Taiwan ay mga simbolo ng ating patuloy na paghahanap sa kalayaan sa gitna ng lumalakas na agos ng otoritarianismo. Sa pagtatapos ng ulat na ito, ang ating neutral na pagtasa ay nagtuturo sa isang direksyon. Ang pandaigdigang tensyon ay hindi maglalaho sa loob ng susunod na ilang taon. Sa halip, ito ay magiging isang bagong normal o new normal kung saan ang bawat bansa ay kailangang mamuhay sa ilalim ng anino ng posibleng digmaan. Ang kailangang gawin ng bawat mamamayan ay ang manatiling mapagmatyag, kritikal sa impormasyong natatanggap at handa sa anumang kaganapan. Ang kaalaman sa katotohanan, gaano man ito kapait, ang ating pinakamabisang sandata laban sa takot at kawalang katiyakan.
Mga binibini at Ginoo, ang mundo ay nagbabago sa harap ng ating mga mata. Ang mga pangyayaring ating tinalakay ay ang mga pundasyon ng ating kinabukasan. Ang bawat misil, ang bawat barko, at ang bawat salita mula sa mga lider ng mundo ay may timbang na magtatakda kung tayo ay patungo sa kapayapaan o sa isang mas malalim na kadiliman. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa komprehensibong pagsusuring ito. Manatiling ligtas at laging maging handa para sa susunod na kabanata ng ating kasaysayan.